Ayan, so sasagutin natin yung mga nagtatanong mga ano ba daw ang wiring diagram ng CDI ng Rouser 135. Okay, so itong wire na to mga idol, no, isa-isahin natin para may idea kayo kung para saan tong mga socket na to or para saan tong mga wire na to. So bali ang 135 mga idol ay naka 10 wires siya, no. So 8, apat-apat tapos dalawa. So umpisa na natin. So unahin natin mga idol, no. Itong dalawang nakahiwalay. Yan, yung dalawang nakahiwalay na wire. So yung wire na yan mga idol, yan. Yan yung supply ng ignition coil, no. Ignition coil yan. So yung isang wire niyan sa kaliwa. Yung isang wire nito mga idol ay sa kanan. Yan yung nakahiwalay na ignition coil na dalawang wire. Ngayon dito tayo sa puti na socket kasi yung isa pula, di ba? Ngayon dito tayo sa puti na socket. Ayan. So kung makikita nyo yan, meron kayong makikita dyan na gray na may liner na pula. Yan yung wire niya mga idol ay papuntang kill switch yan. So kill switch, saan man kill switch? Ito. Ayan, yan yung kill switch niya. Tapos itong puti naman mga idol na may liner na pula, ito yung sa pulser. So saan ba galing ang pulser? Doon, papuntang stator yan. Ang pulser, no? Tapos itong pink naman mga idol, itong pink mga idol nakalagay ito sa carburetor. Doon sa, ito, TPS. Yan, dito yan. Yung pink na yon. Yan yung isa, oh. Hindi na siya kulay pink kasi matagal na, no. Yung kulay pink na yan. Yan, ito naman yung itim na may liner na dilaw mga idol. Ito yung pinaka main ground. Ubaga sa Kawasaki lahat. Ground yan mga idol, lahat. Lahat ng itim na may liner na dilaw. Basta lahat ng Kawasaki, yung ground niya ay itim na may liner na dilaw. Okay. So ulitin ko ano mga idol, no. Yung itim na may liner na dilaw, ground. Tapos yung gray na may liner na pula, yun yung sa kill switch. Ito, kill switch yan. Tapos yung pink naman, dun yung sa TPS ng carburetor. Tapos itong puti na may liner na pula, ito yung sa pulser niya. Okay. So, lipat naman tayo dito ngayon sa kulay pula na socket, no. So kung makikita nyo, meron siyang apat na wire yan. Apat na wire yan. Meron siyang orange na may liner na itim. Meron siyang gray na may liner na puti. Meron din siyang itim na may liner na dilaw. Meron din siyang itim na may liner na puti. Okay. So unahin natin tong orange na may liner na itim. Ito yung dun sa auto choke niya mga idol sa carb. Ito. Yan. Ayan yun. Yung orange. Yan. Yung orange na yan. Auto choke yan siya, auto choke niya. Tapos yung gray naman na may liner na puti, doon din yun mga idol sa TPS ng carb. Ayan, oh. Yan, yung isang wire na yan. Ito. Ito wire na yan, no. So dito tayo ulit sa itim na may liner na dilaw. So ground din yan. Kasi hindi naman kasi mapapagana yan. Kung ang sana wire na yan, hindi mapapagana yan. Kung wala, naka-indicate na ground. Tapos yung dito naman sa itim din na may liner na puti, dito rin yan mga idol. Dito rin makikita sa TPS. Yan. Yan. Ngayon mga idol, itong TPS ng carb naman ng Rouser 135. So sa iba kasi marami nagtatanong sa atin, no, kung gagana pa daw ba, hindi ba daw magluluko ang minor kung tatanggalin na to sa carb. Sabi para sa akin mga idol is walang problema, no. Walang problema 'yan pagka tinanggal natin 'yan. Okay. So yun lang naman ng mga idol, no, para may idea din yung iba at alam nila kung ano yung mga basic troubleshoot sa mga Rouser 135. Okay, so yun lang. Maraming salamat. So sana may natutunan na naman tayo. Alright.